18, 116, verse 12 to 19. Sabi po dito, sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. So ting magtitipon ng lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ni Yahweh kung may pumanaw. Kahit po ay isa, labis siyang nagdaramdam. Panginoon, narito akong iyong abang lingkod, katulad ng aking ina, na maglilingkod akong lubos. Yamang ako ay niligtas, hinalinga at tinubos. Ako ngayon ay maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hinirang sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo'y binibilang. Kapatid, ito po ang buhay, ang kapangyarihan, ang salita ng Diyos noong ngayon magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Magandang umaga po. Hindi na po kayong mupo. Tayo po ay tuloy-tuloy na. Napakaganda po ng mga verses na binigay sa atin ng Panginoon ngayong umaga. At ito po ay pwede nating paghuhutan ng ating karunungan at lakas upang harapin natin ang buhay sa isang linggo. Amen po? Dahil alam niyo po, hindi natin alam ang pwedeng mangyari sa kinabukasan. Subalit kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos, siya ang mangunguna at magtuturo sa atin. At ang ating pong paksa ngayong umaga ay pinamagatan kong response to God's goodness. Ibig sabihin po, ganti sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen po? Amen. So, dapat po natin malaman na maraming taong nag-aalaman sa Diyos. Maraming taong nahiyang lumapit sa Panginoon. Dahil siyempre tingin ng iba, ang Diyos ay malupit. No? Hindi kasi natin nasisiwi pa. No? Pero tandaan po natin mga kapatid na ang Diyos ay napakabuti. No, sa ating buhay. Ang mabuti ay, ang pinakamabuti sa lahat, ang Panginoon. No? So, magtataka tayo. Pag tayo nakakita ng taong, kasi tingin natin ay, hindi naman sa tao mabuti. Pero biglang gumawa ng kabutihan, nakakapagtaka yun. No? Baka mayroon na siyang gustong hingin sa atin, kung may hingin pabor, kaya siya nagiging mabuti sa panahon yun. Pero ang Diyos, mga kapatid, ay likas sa Kanya ang pagiging mabuti. No? Likas na sa Panginoon yun, sadya ang Diyos ay mabuti. No? Minsan tao lang ang malupit. Mas nagiging malupit pa sila sa Diyos. No? Bakit nagiging mas malupit? Eh, pag nakita na nagkasala ang tao, sabihin agad, kung may impyerno ka. Ganun ba ang tingin natin sa Panginoon na ang Diyos ay malupit? Sa konti pagkakamali natin, nahatulan agad tayo ng Diyos. No? Minsan tao lang nagiging malupit. Sabi niya sa Aklat ng Mga Ngaral, ang kabanata ay 7, talata ay 20, ganito po ang sinasabi. Sa Aklat po ng Mga Ngaral, walang taong gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. Amen po? So anong ibig sabihin? Walang taong gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. Ibig sabihin, lahat ng tao ay pwedeng magkamali. Pwedeng magkasala. Kaya bawat isang tao wala tayong karapatang bumatulad ng musya. Sa bawat isa, dahil lahat ng tao may kahinaan. Ano po? Lahat tayo meron tayong mga pagkulang. Lahat tayo meron tayong kamalian. Lahat tayo mayroong kakulangan sa harap ng Panginoon, mga kapatid. Pero, sa biyaya ng Diyos, kahit gaano kalaki ang ating kasalanan, kaya tayong patawarin ng Panginoon. Diba may nagtanong, Jesus, Panginoon, ilang ulit ko pang patawarin
ng tao nagkasala sa akin. 7 beses ko pa, 7 ulit pa. Sabi ng Panginoon, 77 pa. Ano ibig sabihin nun? Kaya naman sinagtanong sa akin si Sister Ayan, ano ibig sabihin nun, Pastor? Ibig sabihin nun, pag sinabi 77, ibig sabihin, ang pagpapatawad ng Diyos ay napakalawak. So yung pagpapatawad ng Panginoon, doon din yung pagpapatawad natin sa ating kapwa, dapat tayo maging malawak. No? Dahil ang Diyos ay mabuti. Ang isang katanungan, kailan ba nagiging mabuti ang Diyos, Pastor, sa ating buhay? Kailan ba siya nagiging mabuti? Sabi sa Aklat ng Awit, ang kabanata ay 100, talata ay 5, napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. So, ibig sabihin, araw-araw ng ating buhay, mabuti ang Diyos. Kita niyo yung sabi niya, napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan. No? Yung katapusan niya ay walang hanggan, yung kanyang pagmamahal, walang hangganan, walang katapusan. Minsan ang pagmamahal ng tao may hangganan. No? Mayroong kondisyon, may relasyon. Pero yung pagmamahal ng Panginoon na inialay sa atin, walang hanggan yun. Yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay, walang katapusan. Lagi siyang mabuti. Tapat siya, araw-araw ng ating buhay. Kaya, nalala ko yung awit na yung steadfast love of the Lord never ceases. Pag-ibig mo ay hindi nagmamali. Sa korason, ito ay laging sariwa, bawat umaga. So araw-araw, laging doon yung katapatan ng Diyos sa buhay natin. Pakapalan po ng tao. Dahil meron tayong Diyos na pwede nating takbuhan, pwede nating tawagan sa panahon ng ating mga kagipitan sa buhay. Ganun po. So, ito yung response, ibig sabihin yung ganti natin sa kabutihan ng Diyos. Ibig sabihin, ay ang Diyos ang gumawa ng kabutihan sa tao. Ang Diyos ang unang nagmahal sa tao. No? At ang tao kaya nalikha dahil sa nag-uumapaw ng pagmamahal ng Diyos, kaya nilikha ang tao mula sa luto. Kung nilikha ng Diyos ang tao, lahat ng pangangailangan ng tao ay inuna muna ng Panginoon. Yung pinakamaganda. No? Lahat ng pangangailangan ng tao, inuna ng Diyos. At alam nyo lahat ng nilikha ng Diyos sa daigdig nito, kahit yung mga halaman, may kabuluhan niya. Diba? Sa bandang huli, natutuklasan ng mga tao, yung iba't ibang mga halaman pala, yung pala ay may pakinabangan o kapakinabangan sa katawan ng tao. No? Hindi alam ng tao, ngayon lang natutuklasan. Ibig sabihin, nung nilikha ng Diyos yun, nandun na yun. No? Nandun na yun. Na yung sa Bible, yung mamamatay na, si Sikayas. Si Sikayas. No? Mamamatay na siya, nagkaroon siya ng bukol. Ang sabi sa kanya, kunin mo yung dahon ng isang halaman at yun ang itapal mo. Gumaling yung kanyang bukol at nadagdagan pa ng 15 years ang kanyang buhay. So, hanggang sa panahon natin ngayon, natutukasan ng tao yung mga halaman ng likha ng Diyos ay mayroon palang kapakinabangan sa katawan ng tao. So, lahat ng pangangailangan ay nandoon na. I-provide na ng Panginoon yung kahit yung mga gamot. Ang dapat lang gawin ng tao ay tuklasin yung mga ginawa ng Panginoon sa ating buhay. So, ang Diyos ay laging tapat sa atin. No? Ito yung response natin sa Panginoon. Mapapansin po natin doon sa verse na binasa ko sa inyo. Una, ang naging ganda niya sa Panginoon, sa verse 12 ay sabi niya ganito, sa Diyos ko, Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Papansinin natin yung nagsasalita. Sabi niya, nagkakaroon silang ideya na nagtatanong sa kanyang sarili, ano ba ang pwedeng gawin ko sa Panginoon? No, nag-iisip siya. So ito po yung kabaligtaran. No? Na kalimitan kapag tayo nanalangin sa Diyos at kapag tayo lumalapit sa Panginoon, kalimitan talaga ang tao may hinihingi. Diba? Pag lumalapit tayo sa Panginoon, humihingi tayo, pero ito, kabaligtaran siya. Habang kinakausap niya ang kanyang sarili, nag-iisip siya, ano kaya ang pwedeng magawa ko at maibigay ko sa Panginoon? Yung pwede niyang may ganti sa kanyang Panginoon. Ibig sabihin po mga kapatid, ito, sinasabi niya na meron siyang pagkukusa. No? Ito yung kusa na kanyang gustong gawin sa Panginoon na magantihan niya yung kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay.
Parang sa panahon ng New Testament na, sa panahon ni Jesus Christ, si Maria Magdalena. No? Si Maria Magdalena, siya yung babaeng nagbasag ng lalagyan ng mamahaling pabango at yung mamahaling pabango ay binuhos sa paanan ni Jesus. No? At pinunasan niya ng kanyang buhok, yung mamahaling pabango. So, nagtaka yung mga lalad, bakit ito ginagawa ng babae? Sayang yung pabango kasi mahal. No? Mamahalin yung pabango. Alam niyo ba ang isang komentary ang nakalagay doon? Ang presyo ng isang pabango ay, ang katumbas ay 1 taong sweldo noong mga panahon nila. No? Ganun kamahal yung mamahaling pabango, kaya tinawag na mamahaling pabango. Pero binasag niya sa harap ni Jesus at ibinuhos sa paanan ni Jesus. At pinunasan niya ng buhok. Ba't pa kayo makalagad? Bakit ito ginagawa ng babae? Anong dahilan? Kasi walang dahilan. Hindi pwedeng walang dahilan na ginawa ito ng babae. O kung mabasahin natin, alamin natin yung kanyang karakter at yung kanyang background, bakit ito ginawa ng babae. Sabi sa Luke chapter 8 verse 2 ay ganito ang sinasabi. At ilang babaeng kinagaling niya sa masamang espiritu at karamdaman. Kabilang dito si Maria na kung tawagin ay Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas mula sa kanya. So ang dahilan pala, kaya ito ginawa ng babae, ng Maria Magdalena, siya pala, nakaranas siya ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Anong kabutihan yun? Pinagaling sa kanyang karamdaman, pinalaya sa pagkakaalipin ng mga masamang espiritu. Imagine mga kapatid, mula sa kanyang katawan, 7 demonyo ang pinalabas ni Jesus. Grabe no? Kaya pala yung pagmamahal ng babae kay Jesus Christ, hindi niya pinansin yung sinasabi ng iba. Ang mahalaga sa kanya, magawa niya ibig sabihin yung makakapagbigay ng lugod sa ating Panginoon. Amen po. Kaya makikita natin mga kapatid, yung tao nagmamahal sa Diyos, yung mga walang hiya yun. Ibig sabihin, hindi sila nahiya na gawin yung kabutihan sa ikabubuti. O ibig sabihin, gawin niya yung bagay na makapagbibigay ng kasayahan sa puso ng Diyos. So, ganun po mga kapatid, ang naging dahilan ni Maria Magdalena kung bakit siya ay ginawa niyang pag-uusang mamahalin ito. Sa ating buhay, may kanya-kanyang tayong dahilan kung bakit tayo nililipot sa Diyos. Amen po? Ako po, sa biyaya ng Diyos, siyempre bilang tao, may mga dumarating sa panahon na tayo ay may mga kahinaan. Pero praise the Lord, dahil ako ay pinalahang ng Panginoon, muli niya ako binigyan ng lakas, at muli silang pakilala sa akin. Kung isipin ko po, yung buhay ko talaga, yung aking pagkatao, ay nabubuhay ako dahil sa pag-iingat ng Diyos. Bakit? Ay, biro mo, nagsimula po ako ng pagiging lingkod ng Panginoon sa iba pang ministry noon. Ako po ay 17 years old. Kaya po ako nag-desisyon noon na maging mga nakanasalita ng Diyos sa ibang ministry. Dahil nakaranas po ako ng himala sa buhay ko. Binigyan ako ng Panginoon sa aking karamdaman noon na rheumatic heart disease. Tapos dumating na naman yung ganitong pagkakataon. Kung walang pag-iingat ng Diyos sa buhay ko, masasabi ko po, ay baka wala na. Amen po? Dahil yung nangyari sa akin ay, sabi nga ng doktor, nung ako ay sinalang doon sa para tingnan yung aking utak, pinakita sa akin ng doktor doon sa video. Kita ko yung dugo, puro yung puti pala, dugo pala yung gumagano. Sabi ng doktor doon sa misis, para ito yung asawa mo dahil naputokan siya ng ugat sa ulo, pero yung ugat na pumutok ay hindi yung main. No? At saka ang pagkaano niya ay medyo mild lang, ay masyadong grabe, nangyari sa kanya. Sabi niya, malakas din ang resistance ng katawan ng asawa mo. Kasi kung mahina kanyang resistensya, eh hindi niya kakayanin yun. Kaya doon ko pa nag-isip-isip, doon ko na pang isip-isip, talagang mabuti ang Diyos. Dahil binigyan niya ako ng tinatawag na supernatural, no? Na lakas ng pangatawan. Yung galing sa Panginoon. Nandun yung pagsama ng Diyos sa buhay natin. So may kanya-kanya tayong dahilan
kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. Hindi kaya tayong pinaghuhugutan ng lakas kung bakit binibigyan natin yung ating buhay at lakas sa Panginoon. Kasi sabi ko kay Sister Ariane, mahirap na. Mas maganda na mawala tayo sa mundo na yung buhay natin ginagamit natin sa Panginoon. No? Mas maganda na maubusan tayo ng lakas at malagutan tayo ng hininga, yung buhay natin hindi sayang, binibigay natin sa Diyos. Kasi sabi ni Jesus sa Bible, ang sino mang mawala nito dahil sa akin ay siyang magkakalit nito. So, napakaganda ng ganung pangako. Kasi naman maubos yung ating buhay, maubos yung ating lakas, hindi natin nagamit sa Panginoon, sayang na. So, habang may pagkakataon tayo, gamitin natin sa Panginoon. Pangalawa, yung sa verse 13, ay, sabi niya, naghahandog ng inumin na masarap. Sabi niya, ganito, ang handog ko ay sa dambana, ay inumin na masarap. Bakit? Bilang aking pagkilala sa ginawang pagligtas. Pinikilala ng Diyos. Pinikilala niya yung pagligtas ng Diyos sa kanyang buhay. No? Yung ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay, ay pinikilala niya yun. Mga kapatid. Sa atin, sa panahon natin ngayon, kasi ang alam niyo pagliligtas ng Diyos, ito po, dagdagan ko na lang. Kasi ang lagi ko narinig, karamihan sa mga pastor, sa mga ngaral, lagi ko narinig yung kaligtasan. At pag sinabing kaligtasan, ang tinutukoy yun ay spiritual. Ibig sabihin, kaligtasan ng ating kaluluwa, dun sa kapahamakang walang hanggan. Pero alam po natin, dagdagan natin, ang ginagawa ng Diyos na pagliligtas, hindi lang po yung pagliligtas sa kanilang buhay. Yung tayo ay iiwas ng Diyos sa kapahamakang walang hanggan. Kahit dito sa lupa, marami ng pagliligtas ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen po? Marami na. Isipin natin. Isipin po natin. Nung nagkasakit tayo, ilang sakit na ang napagdaanan natin sa buhay. Hindi na natin masasabi, Pastor, kaya ako naligtas dahil uminom ako ng gamot. May mga tao uminom ng gamot pero hindi nakakaligtas. Amen po? Di ba, mangyayaman pa. Wala magawang pera. Pero tayo buhay, malakas tayo. Masalamat namin sa Panginoon. No? Romans chapter 12, verse 1, ay ganito po ang sinasabi. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako yung nag-uusap, na iaalay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Kanya. So, iaalay natin yung ating buhay, yung ating sarili. Po, yun ang una sa lahat, yung sarili natin, ibigay natin sa Panginoon. Alam mo kung bakit? Pag yung sarili natin, binigay natin sa Diyos, yung mga material na bagay, kasunod na yun. Hindi tayo mahirapan magbigay ng mga material na bagay sa Panginoon, ng mga mahalagang bagay, iba pang mahalagang bagay sa buhay natin, buon natin ibinigay yung ating sarili sa Kanya. Ano po? So, bigyan natin sa Panginoon. Kasi lahat naman yan, siya ang nagmamayari niya. Alam niyo, Diyos maraming sorpresa. Kahit sa buhay ko ngayon, may mga lumarating sa aking mga blessing na sorpresa, hindi ko alam. Pero doon ko na pag-isip-isip na kapag ang tao pala ay manalangin sa Diyos, ng alay ng buhay sa Panginoon, kahit hindi mo hingin yung bagay na kailangan, mo binibigay ng Panginoon. Totoo yun. Kasi alam na ng Diyos eh. Na kapag tayo pala ay manalangin sa Diyos, may nagtanong, hindi sa akin, nasa iba. Pag manalangin pa, kaya bakit kailangan daw hingin pa sa Panginoon kapag tayo nanalangin? Pag tayo nanalangin sa Panginoon, hindi para humingi ng mga bagay ng material at mga pangangailangan natin. Kaya pala tayo nanalangin sa Diyos para magpasalamat dahil sa mga blessings sa buhay natin at para hingin yung protection niya. Pero yung pangangailangan natin, kahit hindi natin hingin, kusang dumarating yun. Lahat ng ating mga pangangailangan, alam yun ng Diyos. So una sa lahat, ihandog natin, ialin natin ang ating buhay. Ibig sabihin, yung buhay natin ay ipasakop natin sa Panginoon. Amen po? Amen. Kaya yung mga nagpipinit, yung tawag doon, pag mahal na araw, sinasaktan yung sarili. Yung mga nagpipinit siya. Hindi pala yun. Kasi may hirap. Pag pinahirapan natin sarili, tapos balik na naman tayo sa dati, ulit-ulit lang, parang walang magandang epekto sa buhay. No? Hebrews chapter 6, verse 6, sabi niya, kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi
at manumbalik, sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilantad sa kahihiyan harap ng Diyos. Kapalaya, once pag tayo nagbigay ng buhay sa Panginoon, pag tayo nag-alay ng buhay sa Diyos, kalimutan natin nakaraan, huwag natin balikan. Amen po? Magkaroon tayo ng matuwid na direksyon sa buhay natin bilang tao para tayo po ay patuloy na samahan ng ating Panginoon. So, verse 16, sabi niya ganito, Panginoon, narito akong iyong abang lingkod, katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Ang isang ginawa niyang bilang ganti sa Panginoon ay gumawa siya ng isang desisyon sa buhay. Anong desisyon ang ginawa niya sa buhay? Sabi niya, narito po ang iyong abang lingkod, Panginoon. Ako ay maglilingkod sa iyo gaya ng aking ina. So, ang ginawa niyang desisyon, maglingkod sa Panginoon. Nalala ko yung sabi ng Diyos sa Old Testament, ask for me in my house, we will serve you. Dali natin yung ating pamilya, yung ating mahal sa buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi po tayo dadalhin ng Panginoon sa kapanakan. Dadalhin tayo ng Diyos sa buhay na matiwasay. Buhay na ganap at yung gusto ng Panginoon na mangyari sa atin. So nagdesisyon siya. Ngayong kanyang buhay ay iaalay niya sa Panginoon, magpagamit sa Diyos, maglingkod sa Diyos. Ang buo niyang pagkatao, iniaalay niya sa Panginoon. Ano ang kaya niya bakit iniaalay sa Panginoon? Sabi niya, dahil sa kanyang pagliligtas, kanyang pagkalinga. Dahil sa pag-iingat ng Diyos, dahil sa pagliligtas ng Panginoon, paglilingkod ako sa Panginoon. Ang buhay ko, ibibigay ko sa Kanya. Mga kapatid, ang buhay ng tao may pilihan. Amen po? At hindi naman pare-parehas. Mayroong mahaba ang buhay. Depende siguro yun sa ating pag-iingat sa ating katawan. Kasi kung tatanungin natin na yung Panginoon, kahit Biblia ang babasahin natin, hindi kalooban ng Diyos ng tao ay maging may buhay. Ang gusto talaga ng Panginoon ma-enjoy ng tao yung kanyang buhay sa krus. Ibig sabihin, ma-enjoy yung kanyang buhay dito sa lupa. Amen po? Ma-enjoy ng tao yung buhay niya. No? Kasi kadalasan kaya ang tao maagang mawala. Dahil sa ang tao ay naging makabayaan sa sarili. No, kaya pala may nakasulat sa Bible na yung ating katawan ay templo ng Diyos. Dapat ingatan natin ang ating katawan. Kasi pag inabuso din natin, hindi din tatagal yung ating katawan. Kung bagamat tayo humingi sa Diyos ng mahabang buhay, dapat tayo ay meron ding pakikipag-umain sa Panginoon, humingi tayo ng mahabang buhay, ingatan din natin ang ating katawan. Bakit mo sabi, Pastor? Sumuko na yung sarili ko. Dati kahit ano lang, ginakain ko eh. Kahit ano lang, kahit ako ang kain. Kahit alam kung makakasama sa akin. Yung pala may kaugnayan pala yun. Makikita tayo mga taong mahabang buhay. Hindi naabot ng 100 taon na higit. May napanood kami napakita pa ako sa YouTube, 300 eh. Meron pang 100 na higit. Dapat sa panahon natin ngayon, dapat daw ang tao inaabot ng 120 years. Posibilidad na umaba pang buhay ng tao kung ang tao marunong mag-ingat. Kasi may napatunayan na ako eh. Na ang tao, pag marunong mag-ingat, yung sa Lubang Island, ang buhay niya ay namatay siya sa edad na 115 years. 115. Sabi ko sa kanya, ano ang sikreto mo na bakit ang buhay mo ay mahaba? Medyo mahina ng kanyang pandinig, malabo ang mata. Pero nag-habi siya, tatahi siya ng tawag doon, habi, yung mga kumot. Sabi ng anak, ano ang sikreto nyo na at ang buhay nyo ay mahaba? Sabi ng kanyang anak, ay, yung nanay ko na yung brother, kaya umabang buhay niyan. Sobrang ingat sa kanyang sarili. Bakit? Hindi kumakain ng karne. Ang kinakain ng lagi niya ay kanin. Tapos, laging gulay at isda, sariwang gulay. Kaya ang kanyang katawan malakas. Tapos pag naglalakad siya doon sa bukid, makayapak lang siya. No? Pag doon na doon, paikot doon sa, kasi yung ay Lubang Island, yung Lubang Island sa isla ng Cabra, yung Cabra kasi dulo ng Pilipinas yun.
Yung kabila nun ay South China Sea na yun. Kaya makikita doon yung mga barko, mga international yung dumadaan. Habang ng kanyang buhay, 115. Siya namatay sa 115. So, ang isang magandang mga kapatid, hindi kayo man ang mahabang buhay ng tao. Ang mahalaga, yung buhay natin, binigay natin sa Diyos. Amen po? Nilagay natin sa kamay ng Panginoon. Kasi natin paglipod, hindi tayo maglipod, pagkamit natin ang buhay natin sa Panginoon. Magiguluyan tayo ng mga biyaya at papala para sa iba. Isip natin ang Word of God, isip natin yung mga blessing ng Panginoon sa buhay natin. Nagagamit tayo ng Diyos. Amen po? So ano pa? Sabi niya sa verse 17, ay ganito ang sinasabi sa verse 17. Ako ngayon ay maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo po, pinalangin. Panalangin. Laging nagpapasalamat sa panalangin. Araw-araw ng ating buhay, marami tayong dapat ipanalangin. At marami tayong dapat ipagpapasalamat sa pamamagitan ng ating mga dasal at ang ating mga panalangin. Lahat ng mga blessing na dumadating sa ating galing sa Diyos. Nagising tayo ngayong umaga, biyaya ng Diyos. Nakatulog tayo ng mahimbing, biyaya ng Diyos. Pagod ka sa maghapong trabaho, biyaya ka rin ng Panginoon yun. Paano mo sabi, Pastor, biyaya ng Panginoon pagod sa maghapong trabaho? Eh, siyempre, tingnan mo. Pwede ko ay pagod sa maghapong trabaho, pagdating ng gabi, hindi ka nahirapan matulog. Maawa ka matulog dahil sa pagod. No? Eh, maraming tao na ang mga mayayaman, may mga kaya sa buhay, hirap na hirap matulog sa gabi. Bumibili pa sila ng mga gamot para lang sila makatulog. Blessing din ng Panginoon yun. Pagod tayo maghapon. Alam niyo po, ang biyaya niyo sa akin, hindi ako hirap patulog sa gabi. Basta pagdating ng mga bandang alas 9, alas 10, yung mata ko kung saan pumitikit na yun. Ibig sabihin, tulog na. Matutulog na. Magising ka umaga na lang. So, blessing niya sa atin ng Panginoon, tayo ay nakakatulog ng mga alas. Nagpala tayo ng Panginoon. Marami tayong dapat ipagpasalamat. Sabi niya sa aklat ng awit, Psalms chapter 77, verse 11 to 13. Kaya aking babalikan gumitain ang ginawa, ang mga maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako ay magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Ibig sabihin, hanapin natin yung mga bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon sa ating isip, balikan natin. Meron ba ako nakalimutan na hindi ko na ipagpasalamat sa Panginoon? Na dapat ay ipagpasalamat ko sa Diyos? Sa maghapon, salamat po Lord. Sa maghapon, bakit kumain kami Panginoon 3 beses maghapon? Salamat Panginoon sa maghapon dahil mayroon akong tubig na nainom. Salamat po Diyos, mayroong sikat ng araw. May sariwang simoy ng hangin. Salamat Panginoon dahil may mga halaman. No? Palad tayo mga kapatid. Blessing sa atin ng Panginoon. Kahit yung mga halamang gamot. Kuha ka lang ng dahon ng bayabas, lagayin mo, okay na. Biyaya pa rin ng Panginoon. At hindi ka ng Diyos ang araw para magpasibol sa mga halaman. Hanapin natin lagi yung mga bagay na dapat natin magpasalamat natin sa Diyos. Kapag tayo manalangin, bago matulog sa gabi, isa-isahin natin. Salamat Lord, sa maghapon, sinamahan mo. Salamat Lord. Nung ako'y na ospital, hindi ko na pag-isip-isip, Panginoon, salamat po. Dahil pinalalahanan mo. Kahit yung mga ganong bagay, kapag tayo nagkasakit, salamat natin sa Panginoon. Bakit? Kasi ang tao minsan nakakalimot, totoo yun. Nakakalimot tayo sa Diyos. At sa sobrang dami rin ng mga blessings sa buhay natin minsan, nalimutan din natin ang Panginoon. Kaya balance din sa buhay ng tao minsan din nagkakasakit. Kasi pag ang tao nagkakasakit, nakaalala sa Diyos. Tawagan ng Panginoon. Hindi naman kasi ibig sabihin pa nagkasakit kaya mamamatay ka na, hindi gano'n. May mga pangyayari sa buhay natin, dumarating, may problema sa ating pamilya. Baka nagpapaalala ng Panginoon sa buhay natin. Pwedeng gano'n. Pinapaalalahan tayo ng Diyos, ginigising tayo ng Panginoon kung tayo natutulog, nakakalimot tayo sa pamamagitan ng mga pangyayari sa buhay natin. Kaya nung ako ay na ospital,
Tapos nung nakalabas na ako, nandito na ako. Nagninay-nili po talaga ako. Sabi ko, Lord, salamat. Dahil pinalahan mo ako, ginising mo ako Panginoon. Kaya may mga pagkakataon na ako po ay nanghihina, nakakalimot sa Panginoon. Ano po? So, thank you Lord dahil sa pamamagitan ng sakit at karamdaman dumating sa akin, ginising mo ako. So, ang pagkilos kasi ng Diyos, mga kapatid, hindi lang sa mga bagay na maganda sa paningin natin. Minsan kahit sa mga bagay na pangit natin sa atin, kahit mga bagay na ayaw natin, kumikilos ang Diyos doon, mga kapatid, pinapahintulot niya sa buhay natin para tayo ay makaalala sa Kanya. Amen po? Ay, tingnan niyo. Pag may dumating sa mundo na trahedya, halimbawa ang lakas na bagyo, puno ang simbahan. May mga lindol, puno ang simbahan. Kasi ang tao, kusa eh. Kusa ang Panginoon mo, ang tao pumapasok sa simbahan pag may mga ganong trahedya at mga pangyayari sa buhay. Amen po? So, hanapin natin lagi sa ating Panginoon. Kaya pa nagising tayo ngayong araw. Salamat Lord. Diligising mo ako malakas pa. Sa verse 18, sabi niya, at nagtakda siya ng panahon para tuparin ang kanyang pangako sa Diyos. Sabi niya, verse 19, kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kung sa iyo ay binitiwan. So mga kapatid, mayroon ba tayong mga pangako sa Diyos? Balikan natin yung mga pangako natin sa Panginoon. At saka kapag tayo kung nandito ng pangako sa Diyos, dapat po ito pa rin natin. Sabi niya sa aklat ng mga ngaral ay ganito. Mga ngaral chapter 5 verse 4 to 6, kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo ito agad at hindi siya nalulugod sa taong mangmang, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangako at hindi mo tutuparin. So, lahat yan, balik-balikan natin. Binibalik ako sa buhay ko eh. Kaya siguro ako may mga panahon na pinapalalahanan ako ng Diyos. Kasi talaga nung pinagaling ako ni Lord noon, sinabi ko talaga, Lord, iniligi ko sa buhay ko, iaalay ko sa iyong lakas ko. Habang ako'y nabubuhay. Salamat, ginising niya ako doon. At pinigyan niya ako ng pagkakataon. Mahirap ang ako sa Diyos. Lalo na kung pinapangako natin ng Diyos. Tapos hindi natin dapat magkakaroon, struggle tayo. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng hindi magandang resulta sa buhay natin. Dapat talaga, pag nanako tayo sa Diyos, kahit maliit, gawin natin yun. Amen po? Sa biyaya ng Diyos, ibigay natin yung ating buhay sa Kanya, yung ating lakas. Dahil kahit kailan, hindi natin malalampasan yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Pero ano man ang gawin natin na para sa Kanya, maliit man o malaki, kinikilala ng Panginoon. Amen po? Yun ay tinatanggap ng Diyos, mga kapatid. So, ngayong umaga, at bago tayo magpatuloy sa lahat ng ating gagawin sa buong isang linggo nito, lagi natin balik-balikan ng Panginoon. Sa umaga, Lord, salamat. Sa matulog, salamat, Panginoon. Magkaroon tayo ng magandang unahin sa Diyos. Biyaya ng Panginoon yun. Ako po talaga, pag Sunday na umaga, hindi ako makain. Kasi sabi ko, Lord, fasting ko yun para sa iyo. Umaga, Sunday morning, hindi ako makain. Sabi ko, Lord, fasting yun para sa iyo, Panginoon. Ito ay iaalay ko sa iyo. Yung lakas ko. Bigyan natin sa Panginoon. At lahat yun ay tatanggapin ng Panginoon. Amen po? So, ngayong umaga ay tayo po ay manalangin. Palalahanin din natin sa ating mga dasal at mga panalangin ng mga natin sa buhay.
na po tayo tumigil ng panalangin. Mahalaga po sa santahan na mayroong panalangin lagi. Ang sumama natin sa buhay. Sa ating mga sa buhay, lalo ng mga karamdaman, may mga pinagdadaanan, may mga problema, kung ano man yung mga problema sa bahay, sa pamilya, ilagay lagi natin sa kamay ng Diyos. Amen po? Dahil lahat ay mayroong solusyon sa kamay ng Panginoon. Dahil po tumayo, tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po. Sa iyo, salita. Salamat po kayo. Sa aking Panginoon na po na makita. Dalahin ko po ang salita mo ay magrema sa puso ng bawat sa amin. At ito po ay maging gabay namin sa aming buhay. Kaya mo sa umagang ito, Panginoon, na ang aming mga panalangin ay pumarinig, magkaroon ng kaganapan. Pangalan ni Jesus. Ngayon po tayo mga mahal sa buhay, may karamdaman. Sama po natin sila sa ating mga panalangin ng umaga. Nawa ay kahabagan sila ng Diyos. Nawa ay saan man sila ngayon naroon, abutin sila ng biyaya, pangyarihan ng Panginoon. At maranasan nila kagalingan. Ito ang kagalingan na ng galing sa Panginoon. Bilang Panginoon, abutin mo po ang mga mahal namin sa buhay. Mga mahal na sa buhay. Amin po isisama sa panalangin sa araw na ito. Sa mga mahal namin sa buhay, hindi namin na kasama pa sa paglilingkod. Ibuhay mo po ang kanilang mga puso. Itatnan po sila ng iyong salita at kalimanagan. Isang araw, makasama namin sila sa paglilingkod. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, alisin niyo po lahat ng salot. Salot ng karamdaman. Salot ng kahirapan. Salot ng kaguluhan sa tahanan ng bawat isa. In the mighty name of Jesus. In Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, mabutin mo rin po sa umagang ito, Panginoon. Ang nanay po, abyan po ni Ate Lisa, Nanay Bina. Bigyan mo po siya, Panginoon, ng lakas ng katawang pisikal. At anumang karamdaman at papahimas sa kanyang katawang lupa. Sinasaway namin sa pangalan ni Jesus. Nag-isayan ang kanyang katawan. In the mighty name of Jesus. Abutin mo rin po, Diyos, ang mga taong walang matakbuhan. Kung sino mamaya nanonood sa oras na ito, yung karamdaman, mga taong hindi kayang pagalingin ng tao. Nalain ko sa ngalan na Jesus, abutin mo po sila kung saan sila ginaroon. At tanggapin nila, Panginoon, ang total healing, deliverance sa lahat ng karamdaman na umalitin sa kanilang katawang lupa. In the name of Jesus. Nasabay po namin lahat ng karamdaman. Dalangin namin, palain niyo po ang kanilang buhay, kanilang tahanan, kanilang mga hanap buhay. Bless niyo po sa araw-araw, Panginoon. Kanilang mga mahal sa buhay, patuloy pong bigyan ng lakas ng katawang pisikal upang sa araw-araw, sila po ay makapaghanap buhay. Sa buong isang linggo, ikaw po ang maging Diyos namin, ikaw ang maging Ama namin, Panginoon. At kami ang maging bayan mo. Ikaw ang siyang mauna sa bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng lakas ng katawan sa buong isang linggo ito, Panginoon. At patuloy maranasan ng bawat isa ang divine protection na nanggaling sa iyo. In the name of Jesus. Sa pangalan ng Jesus, linawasan po namin lahat ng mga nangyayari ngayon, salot, karamdaman sa aming kapaligiran. Ito namin ito pinapahintulutan at tumakot sa aming tahanan. Hindi sa mga mahal namin sa buhay. In the name of Jesus. Salamat po. Maging mga mahal ka sa buhay, sa ibang bansa, sa abroad. Hindi sila, Panginoon, ng biyaya, pag-iingat.
Kahit tuloy sila ingatan, samahan, ligtas, sa lahat ng pangalit, sa lahat ng sakuna, sa pangalan ng Jesus, tuloy mo silang bigyan ng kalakasan. Kaya mo, Panginoon, ikaw ang Diyos na mag-ingat sa bawat isa sa kanila. Salamat po ng marami, dakilang mga sa umagang ito. Pagpalain mo po sa umagang ito ang kanilang mga handog, ang kanilang mga kaloob. I-bless niyo po ang lahat ng ito, Panginoon. At ito po ay tanggapin pa nila sa kanilang buhay. Higit sa kanilang inaasahan, siksik, bibig, at tagumpapaw. In the name of Jesus. God, with the highest glory, in Jesus' name, we pray. Amen.